Hello guys! Alright, time check natin guys, 6:47 ng gabi. Ayan, nandito pa rin ako sa labas dahil ngayon ay ang aking check-up appointment. Follow-up check-up ko po para sa aking anxiety. At ngayon kinukunan na ako ni Doc ng aking heartbeat. Nakunan na nila ako ng ihi at saka dugo. Nasukat na, check na. So ngayon heartbeat na lang. Ayan. At habang ako'y nagpapa-check up, ako'y nagpa-pump ng gatas ni Mayumi. Tama ba? Nakuha siya. Mostly ba sa nagapunta may mga ganito te, bagong anak. Yung mga bagong anak nagapunta. Part man sa postpartum? Stress. Ang postpartum? Kaya saan ako kanina? 24 months pamangit ka. Naman ako ni Madam Ten Gibbs, guys. Ayan, guys. Kasama ko nagpa-check up si Madam Ten Gibbs. Actually, dapat ngayon tatakbo kami kasi nag-exercise kami. Pero sabi ni Doc, baka hindi daw ako pwedeng tumakbo dahil malakas po yung heart rate ko. So, ngayon, ayan, at nagkuha na lang tayo ng pulse rate. Kasi nung first check-up ko dito 4 days ago, mataas po mabilis yung aking heart rate. Pero so far, normal naman yung aking sugar. Ayan. So, nag-aantay na lang kami na tawagin kami ni Doc. And then, titingnan natin kung ano yung sasabihin ni Doctor. Pero, last time, bali 4 na medicine yung binigay ka sa akin. Kasali na yung aking Hydrite. Kasi iniisip ni Doc na baka daw dehydrated lang din ako. Pero nakita niya talaga na stress ako at pagod. Mahirap guys, mahirap. Alam ko marami sa inyo dyan ng mga nanay. Pagod na din kayo. What will I advise? Kung ano yung ma-advise ko sa inyo guys, open up. Sabihin nyo sa family ninyo, sabihin nyo sa kapatid ninyo, sabihin nyo sa friends ninyo. So, masuportahan kayo agad. Huwag nyong kimkimin. Huwag nyong imkimin, huwag nyong itago yung nararamdaman ninyo. Kung napapagod na kayo, nahihirapan kayo, or something na nararamdaman kayo na bago sa inyo, kailangan nyo yung sabihin para maagapan. So for me, parang sobra na-feel ko talaga yung stress. Kaya sabi ko sa kapatid ko, sa eldest, saka dito kay Madam Ten Gibbs na gusto ko magpa-check up kasi I don't feel the same. I don't feel good. Ayun. So yun, pumunta agad kami ng doktor guys, same day. At ito na nga yung aking kalawang check up. Tingnan natin mamaya kung ano sasabihin ni Doc. Pala yung lugar na pinag-check-upan natin, parang parang haunted house. Ito lang specialist. Hindi ka taga dyan sa yes. mo ito alam. Exactly. Specialist. Ano pa lang yan, 1 year old pa lang ako, alam ko na tong lugar na to guys. Ito po yung specialist building malapit sa palengke. Kita nyo guys. Alright, ito na po yan guys, ang nakolek ko. Konti lang. 3 ounces. So, let's hope na makabuild tayo ng supply. Pero okay lang, no pressure kasi mix na naman si Mayumi eh. Ano na siya, tawag nito, formula at saka breast milk. Okay lang din. Ayan. Tago ko na to kasi inumin nyo na rin ito mamaya guys. No need na siya i-frozen. Ayan guys, naglakad-lakad muna ako dito. Kahit na parang feeling ko guys, merong momo dito guys. Ayan oh. Parang merong kasi parang haunted ba? Parang haunted house ba? Mag-walking na lang kami ng kapatid ko dito kasi hindi pa naman kami tinatawag. Sinamahan ako ni Madam Ten Gibbs oh. Yung parang feeling ko may sisilip sa akin sa tabi dyan oh. Uy, God, guys. Oh. Uy, God. Itong clinic ni Doc Montecillo. Ayan. Until now, si Doc pa din. Uy, andyan pa din si Doc Montecillo. Wala na. Uy, matanda naman si Doc before. Yan nyo guys, nakakatakot guys. Parang feeling ko marami ditong mga kalag ba. Magkakadlakad lang tayo dito. Fairness, inaantok na ako guys. Pero, kailangan kong antayin ang aking check-up. Baka meron akong bagong 5
finally at natapos din ang aming paglalaro ng first time ever namin na experience na airsoft game. Ayun, sobrang enjoy ng mga bata. In fairness, hindi ko ine-expect na si Kuya Kahil ay talagang napaka-brave naman niya, guys. Hindi siya natakot kahit na natamaan siya banda sa leeg niya at nagkaroon ng mark. Pero okay lang kasi it is something that we've never done before, and it actually resulted in them na talagang nag-take talaga sila ng risk. So, sobrang saya ko and I feel very proud na hindi ako naging parang natakot na ipatry sa mga anak ko yung mga ganong klaseng mga activities. Once again, it was an airsoft game. Ang bala niya po ay pellet, yung parang sa pellet gun. Alright? Pag natamaan kasi ako, guys. Natamaan po ako, pero hindi naman siya ganun kasakit. Okay? Para lang siyang, let's say, parang kagat ng langgam times 3. Parang ganon. So, wag po kayong matakot itry itong game na to. Sobrang nakaka-adrenaline rush. Ang lakas niyang makakaba ng puso. Dahil siyempre pag natamaan ka, di ba, medyo nakakatakot din yun. Pero, I had so much fun kasi sobrang bond na rin namin yun na magkakapatid. And bonding moment na rin namin yun ni Kahil at ng mga pinsan ni Kuya Kahil. Ayun. So, if you ask me if I would recommend this game, yes, I do recommend this game. If you ask me kung uulitin ko ba itong laro na to, yes po, uulitin ko itong laro na to kasi sobrang ganda niya talaga. Ayan. It's not expensive knowing na you only have to pay 250 pesos per person sa isang laro, and the magazine na merong 300 pellet ay only 60 pesos. Okay, plus it is not far from home. So once again, I do recommend this game. Shout out po sa Delta Force Airsoft game site dito sa may Jensan, Katangawan. If you guys wants to check the place out, available po yung location nila sa may GPS. I-check nyo na lang po. Ayan. Pagkahapon, meron din po silang coffee shop. So you guys can chill and have fun and just relax dun sa kanilang game site. Ayun. Once again, maraming salamat you guys sa panonood ng episode na to. Sana nag-enjoy kayo. Gusto ko sanang ilagay dito yung drone shot ng laro namin kasi meron po kaming drone shot. Ang problema, hindi ko pa napasok sa cellphone ko. So, ilalagay ko na lang sa next natin na episode. Once again, maraming salamat and I'll see you guys on the next episode. Kaboom! Hello guys! Hi! Parang hindi pa kami masyadong busy at pumunta kami ng aking ate dito sa Ukayan. Mag-hi ka naman. Hi. Ayan. Pa-virgin yung hi niya. Mag-ukay kami ng guys, pang exercise namin. Kasi nga, sabi ng doktor sa akin, kailangan ko talaga mag-exercise. Pero wala naman akong damit pang exercise. So maghahanap tayo dito ng short at saka t-shirt. And the best place to go is Ukay-Ukay. Dahil sa Ukayan, mas makakatipid tayo. Oo, kailangan natin ng mga shorts na maiksi na pang gym at saka yung mga t-shirts na madali lang matuyo. Tsaka yung budget natin guys, lang, 150. Uy, cute lagi ni siya. Tagpila ni gang. Ay, nice. At sombrero for exercising. 150 lang daw. Hanap tayo ng sombrero guys. Para pag nagtakbo tayo, meron tayong pa-sombrero. Ito. Yan. 150 lang daw to. 150? Ito. 100. Ha? 100 ang last. Dito. 65. Oh, ito. EXOO. Ang cute. Hanap tayo guys. Magkano andito gang? 65. Pero ito branded talaga to. Sige No, lang, thank you. May shades. Ayan po, American Heritage Cute Block. Huh? Ito daw. May ear sa likod. Kami on. Fortnite. Okay lang. Grace. Okay lang daw, sabi ni Grace. Partner tayo? Kasi ito may shades sa likod. How about this one? Para sa mga bata. Akin yung pang-kid. Napalit ako Paw Patrol. Kasi hindi ka na ay mga gym shorts doon. Gym shorts and gym Basta t-shirt. leggings ka dito sa front kita ko.
You want that to go that too? You want that to go that first? Doble-doble lagi niya siya, no? Wapo magkalo pa siya nag-exercise. Balik lang kami mamaya iya ha. Okay, let's go guys. Talagang. Alright, so ang target talaga natin dito is shorts na pang-exercise. So hanap. How about Distraction sa ano, yun o, mga long shirt. how about yung sa ano ngayon, surplus sa SM? Oo, Diba? mga surplus na pang What do you think? Gusto kasi namin guys yung shorts na meron siyang leggings sa loob para kahit na umupo ka, hindi makikita yung mga ano, yung mga tinatago-tago mong kayaman. Tsaka, ang ating top is yung madaling, ano yun siya, parang manipis na magaan. So, andito tayo ngayon sa round ball, ukay-ukay ng Jansan. Ayan. sorry. Expert dito yung ate ko eh, kaya susunod lang tayo. Ayan. Ito yung mga ukay queen. How about this one, or Reebok? Magkano dito, Nay? Parang ganito ba? No? Parang ganito, guys. Pang workout siya na shorts. Asan siya? Ay, ibalik mo yan doon. Ibalik mo muna yan doon. Go. sorry. Eto, Nay, oh, magkano tong ganito, Nay? Saan man yung price niya? 120. Ay, 120. Saan pa yung mga ganito, Nay, na style? Pang ano ba? Pang running ba? Ito mga ganito lang guys, o mga maninipis lang na pang takbo. Yung kailangan natin. 120 daw to. Okay na rin, 120. Ang gaganda ng mga bagong... Ang dami pa kasing panligo ng mga bata eh. Ako naman ko, dagang ako. Oh, this one. Ito, may nakita akong isa guys. Ayan, kulay gray. Ayan. Ito kasya to sa akin talaga. This one, 120 din siya. Not bad. Ay, kaso may mancha. Ayan. So far guys, ito po yung nakita natin. 120 pesos. Pwede na siya pang workout. And then meron tayong isa dito na black and white. Ayan. Pang workout din siya. Okay na din. Not bad.
Pero kailangan natin ng at least ng t-shirt na loose na madaling, ano tawag mo dun? Madali siyang natutuyo. Dry fit bang tawag nun? Dry fit na mga t-shirt. Hanap tayo. ₱120. Kanya ako mga bear. Yes, that's cute. Oh, Pero that's kasi, cute. ang problema But na that's ko, small. Mag-rub, mag-good, mag-walking, kaya naga-leggings yun ko. Can you check mine? Hindi mo na siya pang workout. Adi pa. Pag okay na kaabot, Kara pang workout. Kari pang workout. Kasi ako, pang workout, din na ako ising ani, May Ako po, I like something like that. Kaya, para di maglupad-lupad din ng shorts. Yes. Gusto ko din yung meron na siyang ano sa loob, guys. Meron na siyang cover sa loob kasi kahit na nakaupo ka. Nice inner. May inner sa sulod. Parang kay Ashley na size yan. Kasya na sa buwan. Pero kay Ashley. Wow. This is Forever 21. Nice. Beto na ba, be? Sobra ka ba ko? Cute. Eto guys, sabi ko sa ate ko, bagay sa kanya to. Oh. Ayan. Tsaka sana yun. Sana si Moana. Ibigay mo sa akin si Moana kaya ipasuot ko sa'yo. Ayan guys, sabi ko sa ate ko, bagay sa kanya to. Moana. Wow. Ang ganda ng ukay namin dito sa Jensen. Guys, eto. Oh, eto. Wow, Forever 21. Eto. Ay, hala, Achi. Black and white. Wow, nice. Iba talaga ang mga nagagawa ng ukay, guys. Ang nagagawa ng ukay, napapasaya tayo sa ukay-ukay. Ay, ang ganda ng mga t-shirts. In fairness naman, guys, ang ganda ng kanilang mga ano dito. Mga lounge pants at saka yung kanilang exercise. Yung ang ganda ng kanyang tawag nito kanina, yung kanyang exercise na pants. Ang problema hindi kasya, masyado pong masikip dahil maliit po yung size niya katulad niyan. Ang hawak po niyan ay 8 inches. Ang hawak namin ay 34, tapos eto guys 8 inches lang, di kasya. Sobrang liit naman ang mga katawan ng mga mannequin na to. Ayan, ito maganda. Kaso maliit lang din siya, hindi kasya. Ano ba yan? Try natin dito. Eto. 50 pesos lang. Goods na to guys. Ang ganda niya ng pang-exercise. So goods na to sa akin. Kunin na natin yan. Hanap pa tayo ng isa. Alam nyo, walang magandang bagay na nakukuha sa madaling paraan. Lahat ng magagandang bagay nakukuha sa hirap.
makita niya siya ni Chico and Coffee. Oh. Open din agam. Hi, Jollibee. Hindi ko niya makita. Ang mga tao no, nga edad mo smile. Bisag, pila ng edad ba? Ada. Hi, Jollibee. Lugayo po na kayo, eh. Jollibee. Ala. Hi! Tapos gisnatch ang cellphone. Ay, naku. Hi, Mommy. Ay, naku. Okay, open na. Ay, don't go say inside. Okay. Mama, come. Listen to me what to do. What are you going to tell her to do? Do you know Calm down. You're speaking badly. Mom, Mm. but you went to the jumpy castle. Well, I was just making some cooking things like that there. Then when she was in the jumpy castle, she keeps on tricking me from going down up there. That's so sweet. Did you button your shirt like that? No, it was like this by itself. Oh, okay. But can you button yourself? Mm-hmm. Okay. What do you have in your hand? Can I see? But what is this book in? How was your sleep? Was it good? Not but good dreams. Good dreams too. What's your dream? Mom, what happened? I want to miss the train. In the afternoon, you can go to the sea and play with the sand. Oh, I removed it. You can bring your toys, Chico. Why? Chico, you can bring your toys later. Why did you remove it? What's my roof? This one. Where is the rest of it? The sticker? And the I took train. it off in Thailand because it looked bad. The smile they put was weirdly positioned. Okay. And you, what's yours? You play in the sand. Don't lose it. This one looks cream. Scream. That's good. I'm sorry. Guys, good morning. Since Sunday ngayon at wala kaming trabaho, kasi gusto ko Sunday na sa bahay lang. At dahil, normally guys, hindi naman talaga ako gumagawa ng ganito. More on nag-i-edit ako ganitong oras. Pero minsan kasi maganda pag nababago yung routine. Tapos, itong paboritong sapatos ng anak ko, nabigay ni Tita Judy. Maraming salamat. Tita Judy, Calixto and family, maraming salamat. Naging paborito ng mga anak ko. Kasi guys, nag-ilaw-ilaw yan. Ayan. So, nilabhan ko siya para malinis pag ginamit nila ulit. Kasi parang consecutive na yung week nila ginamit yung sapatos dahil talagang nagustuhan nila. Ito naman kay Calvi to ukay. Nabili ko ng parang 200. So, napansin niyo sa mga last episode ko, nag-mention ako sa inyo ng nagkaroon ako ng anxiety attack. Paano ko nalaman guys na nagkaroon ako ng anxiety? Kwentuhan ko kayo ha, para sa mga nanay na kakapanganak pa lang or kahit na hindi kakapanganak, yung mga nakakaramdam ng anxiety. Hindi ko alam kung iba-iba kasi siya eh. Iba-iba siya ng ang tawag nito, very broad. Very broad yung kanyang definition. So for me, ang nangyari for me is nahirapan akong makatulog. And feel ko na inaantok ako. Pero pag nakahiga na ako guys, hindi naman ako makatulog. Marami akong iniisip. Nag-overthink. So ang nangyayari, tumatayo ako, naglalakad-lakad, gumagawa ng mga bagay. Tapos mafe-feel ko na naman, aantokin na naman ako. Pupunta na naman ako sa kama. Pero hindi na naman ako makakatulog. So nangyari yan, I think like 1 week. And then pagka umaga naman, para akong lutang. Parang lutang yung nararamdaman ko. Parang feeling ko hindi ako clear mag-isip. Okay? So, doon nagsimula. So, ang main purpose ko guys, ang main purpose ko nun, so, nung umabot na sa point na parang hindi na maayos yung tulog ko and my decision is not as quick and not as clear like I used to, I know na something is wrong.
Okay? So, when I feel like that, hindi maganda guys na tinatago natin yung mga nararamdaman natin na ganyan, no? Lalo na kapag kakapanganak pa lang natin. So for me, what I did, I spoke to my sisters. Ang una kong sinabihan yung aking eldest sister na yung may-ari ng Sheena Bangkok Wardrobe. And then after kong sinabi sa kanya, kinausap ko din si Madam Ten Gibbs. Si Madam Ten Gibbs kasi guys, she has been through a lot in her life. Too much. And she never judge. Hindi judgmental si Madam Ten Gibbs guys. Kahit anong klaseng sitwasyon pa yan, kahit anong klaseng sakit pa yan, kahit anong klaseng storya ng buhay yan, hindi yan siya judgmental. Bakit? Kasi she has seen a lot. She has experienced a lot. So, sinabi ko sa kanya, ganito yung nararamdaman ko. Do you think I should see a doctor? Nahirapan na akong matulog, inaantok ako, pero pagkahiga ko, nag-overthink ako, marami akong iniisip. Yung mga iniisip ko is hindi healthy. I'm not saying na iniisip ko ay scary, but I'm saying na hindi healthy yung iniisip ko. So I know I am not shy or I am not afraid of sharing this to you guys kasi alam ko I'm not the only person who experiences these things. And these things can happen to anyone. Pero ang problema, merong iba na they are not willing to share or they are afraid to talk about it. For me, my health and my family and my children is much more important than whatever people will say. Okay? So, yun nga, sinabi ko sa kanya. And then, right that day na sinabihan ko si Madam Ten Gibbs na I feel different, I feel like I should see a doctor, kasi ganito, nahihirapan na ako matulog. I am not sure. Kasi mahirap naman, hindi naman tayo pwedeng mag-diagnose ng sarili natin, diba? So, sorry. Naglalaro kasi yung mga anak ko ng bubbles. Kasi Sunday ngayon, hinayaan ko sila. So anyway, I don't want to diagnose myself kasi syempre hindi naman tayo doktor. There are professionals for a reason. So my sister immediately on that day, naghanap ng doktor na kilala niya to check me up. And then, I think a few hours, like 4 hours later, nagpa-check up talaga ako guys. And I spoke to the doctor. And I told the doctor everything, what I think, how I behave, ano yung nangyari, ano yung iniisip ko. And the doctor, of course, with 20 years of experience, everything sounds familiar to him already. So, sabi niya sa akin, okay, don't worry. Don't worry. It's nothing serious. I can see there's nothing wrong with you. This is quite a normal thing na pwede nating ipasok sa postpartum na mga nangyayari after mong manganak. Because when we say yung mga things na nararamdaman natin after manganak guys, it goes from the first month to 6 months. So ako 4 months pa lang po akong nanganak. So most probably yun yung reason. So the doctor gave me medicine to calm me down. He gave me medicine for anti-anxiety, and he also gave me medicine for to hydrate. Kasi sabi ng doktor baka dehydrated lang ako. Pero another thing na nakita ng doktor is mabilis po yung pulso ng aking kamay at mabilis yung aking heartbeat. So I have an advice from the doctor to go check for thyroid. So pupunta ako siguro bukas ng umaga to check para magpa-laboratory kung meron ba talaga akong thyroid or may problema ba sa thyroid. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko guys. Basta ganun. Okay? Wait lang. Isampay ko muna tong sapatos. So long story short, I took the medicine. I had the medicine and konti lang naman yung nilagay ni doc guys. Tag 1/2, lang, yung mga doses ko is 1/2 tablet lang. So, sabi niya sa akin, see me again in 3 to 5 days so we can talk about it. So, yun, tinake ko yung medicine and the medicine really made me sleep and calm me down. And I do think na most of it really guys is the overthinking part. And I know, na-imagine ko lang guys, no, kasi I took the medicine. After 4 days of taking the medicine, of course, everything was better. I spoke to the doctor na, Doc, ang gaan na pakiramdam ko and I feel a lot better. I feel normal once again. My sleep and my thoughts are back to normal. Sabi niya, that's good. So, binabaan ni Doc yung aking dosage. Okay? Now, staying there guys while waiting for my appointment, for the second appointment ko kay doctor, I had a lot of things na reflection. Naisip ko, paano yung mga nanay na walang support? Paano yung mga nanay na merong partner or may family pero hindi sila sinusuportahan?
Paano yung mga nanay na may mga supportive partner and supportive family, pero natatakot silang pag-usapan yung nararamdaman nila because they don't want to be judged. There's nothing to be judged about. Okay? The role of a mother for me is the heaviest thing in the world. The role of a mother for me is the most challenging and the hardest job in the world. It is not shocking. It is not surprising for a mother to reach her breaking point. Okay? And let's encourage and let's encourage our mothers. Kung may kilala kayong nanay or may friend kayo na nanay na feeling nyo nabu-burn out na feeling niyo pagod na, talk to them. Ask them, are you okay? Is everything okay? Meet them for a cup of coffee. Talk to them, laugh with them, invite them outside. Kasi guys, I feel bad kapag may nanay na naghihirap mentally and physically at wala siyang makausap. Okay? Ang sarap palang magkwento kapag naglalaban, no? Kasi nilalaban ko tong puting tsinelas ng mama ko. Ayan. Ay ko. Pa-squat kasi tayo. Ayan. So, yun guys. Yun ang aking point. So, after this, after my thyroid test tomorrow, I will see the doctor again in 7 days para mag-follow up and mag-check. But, yeah. My advice for you guys is trust the professionals. Don't be afraid to talk to a therapist. Don't be afraid to talk to a psychologist. Hindi ibig sabihin na kumakausap ka sa therapist at psychologist ay buang ka. No. Okay? You just need to talk to someone who can diagnose you professionally and who can understand what you're going through. Alright? Okay guys? Wag po nating i-anuhin na natin yung tabu, no, na, uy, pupunta siya ng psychiatrist, uy, makikipag-meet siya sa psychiatrist, buang siya. No. You want to talk to someone who can understand and who has a lot more experience about these things so they can advise you what to do. Alright? And I do respect, and I salute all the people, all the women, all the fathers, kahit sino ka pa, na nag-share at nagpo-post sa social media ng kanilang mga experience about this. Kasi may nakita si Madam Ten Gibbs, yung kapatid ko, kasi she's reading about it. May nakita siya na someone wrote about her experience exactly like how I did. Parang katulad sa experience ko, guys. And for her, she had her medication for a year until the doctor said, okay, now you don't need the medication anymore. You are fine. And she's also a mother. Okay? Once again, guys, let me emphasize on this one. There is nothing wrong on talking about how you feel and the changes not only physically but mentally for you as a mother. Okay? Huwag kayong mahiyang pag-usapan yan. That is okay. That is normal. That is normal. May pinagdadaanan din tayo kasi hindi madali ang maging nanay, guys. Ay, kapagod mag-squat. Agay. There's no more bubbles. Time to shower inside. May upuan pa. May upuan pala. All is done, you are done. I'll give you some more water. Huh? I'll give you some more water. Thank you. You go na. Hi. So? Kahil, talk to your dad. Imagine there's no TV in the house. Ate Boji, sleep na si Mayumi. Mommy? No, mommy is washing shoes. No. Na-sleep na siya? Okay, come na. Go na, shower na. Go na. Yeah, bubble time. Tanggalan sa ilang damit ng sa gawas.
Kaya para dili magtulo-tulo. Calvi, go na, go na. Okay, okay. I'm just finishing these shoes. Okay, they are very dirty. Go na, go na. Go play your toys inside na. Go, Chico, go na. But I want to wash my nails. Okay, wash one more, ma'am na. Yeah. Okay, Calvi, go na. Mommy, Oh. and Speak properly. how do I wash the shoes? No, I can wash it on my own. Mommy, I will wash your nails. Yes, you go na, you go. Mommy, And watch cartoon. Sige na. Dadalhin kasi namin mamayang hapon ang mga bata sa dagat para maglaro ng buhangin. Ayan. Dito sa amin guys sa Jensan, there is no such thing as over going to the beach. Alam niyo kung bakit? Napapalibutan po kami dito ng mga dagat. Hindi po, wala pang isang oras nasa dagat na kami. So, rather than staying at home, watching TV, playing toys, and doing the same routine every time, I'd rather take my kids to the beach para maglaro ng buhangin at maghabulan. Alam nyo guys, dalhan ko lang yan sila ng mga empty na bote ng mga soft drinks. Ay naku, tuwang-tuwa na yung mga anak kong yan. At naglalaro sila ng tag-2 hanggang 3 oras, minsan 4 pa. Mommy, for my bubble. No, this is mommy's washing for sure. Ah, you go na. Tita Boji. Mommy, you for mama soap. Yes. No, enough na. I don't need a lot of soap. Go na, go na. Like that. Hanger. That's a t-shirt. You can use a hanger. What happens if this one fades away? That kind of cloth doesn't fade. The jersey. Why are you not doing that one? Why are you skipping that? You are now 11. Even 8 years old, 7 years old, they know how to do this. Next. Clothes first. That one, a big pajama. Needs to be a hanger. Stronger, Kahio, stronger. You know how to do washing machine in your house in Thailand? Yes. So who hangs your clothes? Me. Then you should know these things. Good. This is different of how I do my clothes. Then that's the right way. How do you do your things? You just hang immediately? We don't use hangers because we have one that doesn't need hangers. It already has hangers on it that are connected to the thing. Inside out. Outside in, sorry. Ay, ang sarap na napagpapawisan guys. So ito, lalaban ko na to. Hindi ko alam kung mapapaputi ko pa ba to. Sabi nila toothpaste daw or baking soda, pero bahala na si Lord. Tapos itong kay Kahil naman, ito nabili ko sa Payless ng 1,500 pesos nung pagpunta niya dito nung Christmas. So far so good naman, pero talagang nagamit niya din kaya nagmukhang ganyan na siya. Pero decent pa rin siya guys, kulang lang ng laba. So laban na natin. Pinagpawisan din ako. Pero mas maganda na rin to. Dahil kapag nasa loob lang ako ng bahay, wala talagang kapawis-pawis. Ayan. Ano na rin ako guys, nag-ayos na rin ako dito ng tawag nito, ayan. Kasi mayroong mga ibang sapatos na may sira, tinanggal ko para mapaayos. At punas-punas ng konti dahil sobrang maalikabok. Nagsabi yung iba sa gilid ko daw ilagay. Kasi pag sa gilid guys, ang hirap abutin ng sapatos, tinatamad tuloy kaming magtago ng sapatos namin. Pero pag dito lang siya sa gilid,
Mabilis lang. Pagkasuot mo, balik agad. Pagkasuot mo ng panlabas mo sa sapatos, yung panloob mo ng sapatos, madali mo na lang ipatong. Ayan, okay na.